Nakikita ko talaga ngayon, Admar, Jade, mga kababayan, no, it's, what is emerging, I think, is a protest vote. No? It's going to be like that. Kasi mali sila. Mali yung tansya nila na wash out ang former president o sirain ang former president na hindi naman nila kaaway nung una, hindi naman nakikipag-away. In fact, he opened doors for them, di ba? Yung reaction ng tao naman, no? Yeah. Doon sa unang parte nung pagdinig, nabanggit ni Senador Robin Hood Padilla na isang simpleng ano lang, yung plugging ni FPRRD na yung Christmas message niya. Yeah. Paalala hindi doon sa mga law-abiding citizen kasi malimit nating naririnig, oy, paalala sa publiko, mag-ingat sa mga ganito. Hindi, doon siya sa mga kriminal at mga durugista nagbigay ng pahayag. And at the same time, during sa kanyang administration, hindi ito bago. Talagang lagi siyang nagbababala dito sa mga kriminal na ito. And kahapon, muli na naman niyang na-emphasize yung kanyang pagka-bold na talagang ang kalaban talaga niya, galit na galit siya dito sa mga kriminal at nasa likod ng illegal na droga. Sa mga komento, sa mga netizen, siguro na-observe mo rin yan, grabe yung pag-suporta, yung na-miss nila yung ganong uri ng mga pahayag ng Pangulo. And isa sa mga pangyayari pala kahapon is talagang naghiyawan pa yung mga nandun mismo sa gallery at hindi lang yung mga support, pati yung mga empleyado na banggit nga ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Gaano kahalaga na maibalik yung mga ganitong uri ng mga messaging kasi tagos sa kanilang puso, kumbaga na napukaw muli na, oy, tama yang si Pangulong Duterte kasi ngayon talagang bumalik na naman yung kriminalidad. Natatakot na naman kami every time na sa pag-uwi namin galing trabaho. Gusto ko yung opening statement, Admar, ni PRRD. I make no apologies for my policies, di ba? And I alone will take full responsibility, di ba? So, hindi siya, even when he was campaigning, sinabi niya, pag binoto niyo ako, it will be bloody. Sabi niya gano'n. Siyempre, that's rhetoric again, di ba? Pero sinabi niya, in other words, don't take it literally kasi for me, if you're literal, medyo mahina ang utak mo, di ba? Yeah, the tyranny of being literal, nakita natin yun kay Narisa Ontiveros kahapon, tsaka kay Chel Jokno and Laila De Lima, di ba? So anyway, no, itong si PRRD, hindi siya nag-apologize sa mga ginawa niya, 'di ba? Sa policies niya as a president. I make no apologies, 'di ba? Sabi niya. Tapos yung pagpalakpak, no? That to me is a sign eh. And if the administration is listening, I hope you listen. This is what it means. They no longer feel listened to. Hindi niyo na sila naririnig. Ang dami-dami ninyong iniimbento dyan, madami mga statistics, etc., etc. Pero yung sinasabi ng former president, his feet on the ground, that is his genius. He is in touch with the people, no? Alam niya yung pulso ng tao, hindi siya yung absentee na president, 'di ba? So when he was speaking yesterday, he was really expressing our fears, our rage, our confusion about what's happening right now. No, so and yung sinabi ni Admar, yung sentimiento ng tao, how they missed it, 'di ba? Yung very steady, no, yung steady na presence and very strong presence and someone who's in control, 'di ba? You like that in a leader 'di ba? And we don't have it right now. No, that's a sad thing. Opo. Sa inyo po, Doc, gaano po kahalaga or ano po ang dapat na maging sukatan kung ang isang lugar, isang bansa ay may peace and order? Nakikita ba ito sa datos na itatala ng mga pulis or nandun talaga yan sa sentimiento or yung mismong pahayag ng taong bayan? Mahalaga ang datos, no? Mahalaga ang datos. Pero saan nanggagaling yung datos, 'di ba? Ano yung methods na ginamit? And number two, yung credibility, no? Meron pa bang tiwala ang taong bayan, for instance, sa PNP, sa datos ng PNP? Pinagkakatiwalaan pa ba ang PNP? No, kasi naalala ko nung time ni PRRD noon, kumukuha naman kami ng datos sa PNP. No, pero at that time, the PNP was highly trusted by the Filipino people. So, mahalagang mahalaga na nagtitiwala ang tao
Pero from my perspective, pagkakatiwalaan ko ba ang isang gobyernong puro imbento, puro kasinungalingan, na sa bibig mismo ng president narinig natin, walang bala, walang baril doon daw sa KOJC siege, walang tear gas, di ba? One lie after another, di ba? And the 5,500 flood projects, di ba? It's always one lie after. That's why trust is so important, no? Napakahalaga ng tiwala ng taong bayan sa mga leader nila. So pagka yan ay sayang kasi, no, yung political capital nawaldas talaga, winaldas talaga ng Marcos administration. They started really strongly, pero pag-upo, nakita natin puro politika. That's from my perspective, no? That's my opinion. At nakita natin kung paano talagang sinisira ang Vice President for their political ambitions. Therefore, ang nakita natin, nandyan kayo para patagalin ang sarili ninyo sa poder, hindi para magsilbi. Therefore, why should I trust what you're saying? Diba? Yung mga datos na yan. And for me, at a point like this, mas mahalaga, mas accurate yung nararamdaman ng taong bayan, yung personal safety nila. And I'm sorry to say, it's not good. No? The news is not good. Right now, I have 3 adult kids, but I'm afraid for them. Every time they leave the house, I say, hey, okay, the times are not good right now. The crimes are up, etc., etc., and you have to be home at a certain. I don't do that. I stopped doing that. But yun ang personal experience ko that I hear from a lot of people also. And when the Marcos administration says that it's not true what PRRD is saying, parang what we're hearing you say is you're pupu, parang pinupupu mo parang you're denigrating, parang you're minimizing it, parang you're ignoring, di ba? The voice of the people. In other words, you're not listening again. Doc, huli na lang mula sa akin. Ano yung nakikita mo na posibleng magiging epekto nito mga development na ito ngayon, yung panibagong sasalita ng Pangulong Rodrigo Duterte sa darating po na halalan, lalo na sa magiging preference ng mga botante sa pipiliin nila ng mga kakandidato? Nakikita mo ba na may impact itong ganitong mga development po? Natural. Oo, talagang nakikita ko talaga ngayon, Admar, Jade, mga kababayan. No, it's, what is emerging, I think, is a protest vote. No? It's going to be like that. Kasi nga, ano ba ang tinatawag kay President Bongbong Marcos? Budol-budol, di ba? So, sa madaling salita, people don't believe him. He's a sinungaling na you promised like this during your campaign. Exact opposite happened. You promised continuity, and yet you've not even built even one infrastructure project on your own. There's none. No, and wala na talaga kasi you won't be able to do it anymore kasi mga ilang taon ka na lang, hindi mo na matatapos yan. No? It takes a while. At ano pa yung mga prinamis niya? Siyempre, yung bigas, marami siyang prinamis, pero wala tayong nakita, di ba? Zero DPWH budget, and then yung one on top of the other na yung corruption, di ba? And then he talks about corruption as if he's not in touch, di ba? So, in other words, ang nakikita ng tao, we cannot trust you, di ba? And so if you raise the hand of, let's say, Pia Cayetano or whoever, then it's going to be a protest. Well, that's what I think it's going to be. No? Well, and again, no, kung sino siguro, kasi mali sila, mali yung tansya nila na wash out ang former president o sirain ang former president na hindi naman nila kaaway nung una, hindi naman nakikipag-away. In fact, he opened doors for them, di ba? And the Filipino people, the psyche, no, the value, one of the cornerstone values of the Filipino people na hindi mo nakikita sa ibang kultura ay yung utang na loob. I mean, for better or for worse, talagang nasa atin yan. Pag yung naalala ko, no, yung mga binigyan ng tatay ko ng trabaho mula pa nung, Diyos ko, ilang dekada na yun. Hanggang ngayon, pag nakikita ko, meron pa rin silang regalo. Ganun. For better or for worse, utang na loob. So what do you think they see with Amy Marcos, with the Marcos family doing this to the former president? Di ba? So